Yeah. So, pakita ko sa inyo yung isang news article about them. Yeah. Kita nyo to, before this happened, may mga nauna nang nangyari. Like, unang-unang pumutok yung balita nito when some men barged into the unit of Maggie Wilson. That turns out to be within the premises of the project of his husband. Nakakatuwa din, ano? Doon sa mismo sa bahay na ginawa ng husband, kung siya nakatira, tapos matagal na pala silang hiwalay, tagal na sila nag-aaway, pinaalis siya doon sa unit. Dati hindi naman sasalita si Victor yung husband niya. Pero now, natuto ng magsalita, dinidefensa niya yung sarili niya. Kaya lumabas na yung maraming istorya. So, kagaya nito, nagdedemandahan na sila talaga. At lumalabas na yung mga hindi dapat lumabas. Okay? Yung mga hindi ka nais-nais na bagay na hindi dapat marinig ng publiko at malaman ng mga bata, ng anak nila, lumalabas, nakikita. So, makalungkot yung ganyan, di ba? So, sabi dito, may nauna pa rito, isa pa, ha? Kasi ito, parang karugtong na balita na lang nito Yung adultery case. Balikan natin. Adultery article. Okay. Yung kaso sa barangay ni Kagawad kanina na binanggit niya about sa selos, no? May kinalaman yun talaga sa adultery principle na the moment na nakipag-relasyon ka other than your spouse, meron ka talagang problema ang kakaharapin. May problema kang kakaharapin. Kahit hindi pa kayo nagpupunta sa korte. Napansin mo no, Doc Santos, yung difference, di ba? Sa mga discussion natin. Nakita mo na yung Opo. difference, di ba? Yung mga nangyayari sa kanila. Pagka binayolate yung principle of relationship, automatic, gumugulo ang buhay. Kahit hindi pa magpunta sa korte. Opo, yung principle na na-explain nyo nga po lang nandun sa inyong isang module is ah nag-example kayo na hin, bagay sa pag-aari ko, kinuha mo. Di ba meron Hmm. kayong ganun example, sir? Yes, yes, Opo. yes. Kasi nga, extended part ng katawan mo yung husband mo, ganun din, vice versa, extended part ka rin ng katawan ng wife. Whatever or wherever ka magpunta, the other one must know. Di ba? Papayag ba tayo na yung kamay natin, hindi natin mahagilap kung nasaan? Hindi naman din tayo papayag na yung paa natin, hindi natin mahagilap kung nasaan. Okay? And that's the reason why instead na kunin sa lupa ang babae, buuin sa lupa ang babae, sa katawan ng lalaki, kinuha. Anong reason? Very logical. That's a part of your body. As simple as that. A part of your body, lumabas sa katawan mo yan, baby mo yan. At pananagutan niya ng isa't isa ang whereabouts ninyong dalawa. Pananagutan ng bawat isa yung whereabouts. Okay. Ito yung isa sa mga news article na lumabas. Yan, adultery cases. Oh, imagine ano? Siguro you cannot imagine siguro kung yung witness ka sa kasal nila, nitong dalawan to, kung witness ka, siguro hindi mo ma-imagine na darating yung araw na mapupunta sa korte yung kanilang relationship, yung kanilang pag-aaway. Mahirap isipin kasi Doc, pag yung pag pagsusumpa
yung panunumpa in public sa araw ng kasalan. Alam niyo bang tumataas yung legal obligation natin sa nature the moment we declare it publicly? Yung pagbigay ng sumpa sa kasalan. Kasi 'di ba, Doc, be careful what you wish for. Sabi nung mga eksperto, 'di ba? Kasi pag nagsasalita tayo talaga ng negatibo, merong nangyayari sa ating katawan scientifically na research ko 'yun eh. Na-post ko 'yun uh, sa isang page ko, i-share ko sa inyo. Now, there is something happening when we say something negatively and whenever we say something positively sa ating sarili. Na-discover na napag-aralan ng mga scientists din yun, Dok. Kapag you say something to other people na negative, merong nangyayari sa sarili natin mismo. Yung mga chemical reaction within our body. Hanapin ko. Na-shock ako doon dahil totoo pala na hindi rin tayo pwedeng mag-wish-wish ng masama sa kapwa. Hindi tayo mag-wish ng we can only say good things to our fellows. Lalo-lalo sa ating spouse, ating family member. Dito siya sa isang post about science. Scientific studies about the effects of telling negative things sa ibang tao. Scientific, the power of swearing. Ito. Yan. The power of swearing. What we know and what we don't. Oh. Swearing, yung pagsumpa o pagsasabi ng mga negatibong bagay sa ating kapwa is different from and more powerful than other forms of language use. Research review shows physiological, cognitive, emotional, and interactional effects. An explanation is aversive classical conditioning. Childhood punishment for swearing, kasama daw yun. Many questions remain unanswered, including the role of positive swearing experiences. Future research should focus on memory empirical basis for ACC, a wide demographic. Ito, sabi dito, swearing produces effects that are not observed with other forms of language use. Thus, swearing is powerful. Yung swearing, siyempre, when you say something na magkakaroon ng effect, or siguro yung comments, I would say, yung comments, kailangan din natin maging maingat. Kapag kukomento, no? Pag hindi, baka kung ano lumabas sa bibig natin. Mahirap yung basta-basta lang tayo nagko-komento. Okay, number 1. Sabi dito, kapag daw tayo nagsuswear, ayan, swearing refers to the use of specific, negatively charged, and often emotionally loaded terms. So, negatively charged and often emotionally loaded. No? Pag lumabas yung words because galit ka or hindi ka natutuwa or depressed ka, meron siyang strong potential to cause offense. Ayan, oh. Pinag-aralan ng science, it has a strong potential to cause offense. Kahit yung pagsasalita ng negatibo against sa ating asawa ay hindi rin talaga maganda. Merong mangyayari. Isang araw na kayo ay mag-aaway. It can be described Sir, as, yeah, Doc. merong negative na mangyayari sa pinagsabihan mo or pati sa taong Sa, nagsabi nito? sa inyong dalawa, kung sino yung pinatutunguhan ng wordings mo, or yung kaibigan mo man yan o asawa mo man yan, sooner or later, may mangyayaring Eh, how pag about doon sa nagsabi? may involve po siya. Bali, dalawa kayong party na may involve.
Okay. If it's about your friend, then sooner or later, merong kayong magiging misunderstanding, kayong dalawa mismo. Kasi meron ka ring tinatagong negatibong hugot sa kanya. Mararamdaman niya yun eh. Di ba? Pag meron kang hindi nasasabi ng diretsahan, tapos sinasabi mo sa ibang tao, or pag nakatalikod siya, merong negative effect sa atin, have a strong potential to cause offense. It can be described as the use of words that have the potential to be offensive, inappropriate, objectionable, or unacceptable in any given social context, according to Beers, Fagersten, 2012. However, precise definitions and criteria are sometimes difficult to pin down. For example, there is a debate in the literature about whether swear words can be used with literal as opposed to figurative. Pwede raw bang gamitin yung literal na salita against dun sa figurative lang. Yung meron ka lang ginagamit na something or figures or models to explain. Basta overall, ang pagkakaintindi ko dito, Dok, as long as makakabuti, makakatulong yung iyong sinasabi, lumalabas sa bibig natin, magbibigay ito ng positive effect from you papunta doon sa taong sinabihan mo. No? You can study this pag may time kayo. Ayan, oh. This is about telling things na galing sa mind natin and releasing it through the use of our mouth. ScienceDirect.com. Yan. Kaya nga sabi ko sa post ko, hindi lumalabas sa chat. Teka. Ano ba yan? Kasi huwag mo ako i-chat muna. Ginagamit ko yung ano ni ano. Okay. May nangyayari hindi maganda sa ating pagkatao kapag nag-iisip, nagsasabi, at gumagawa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, kapamilya o kamag-anak. Kabilang dyan na pagtataksil sa asawa, paninira, kapabayaan sa anak, at lahat ng bisyo mo. Ito yung overall conclusion na nabuo ko after reading this article. Na isasalin to sa iyong henerasyon, proven by science, kung hindi ka naniniwala sa Biblia. Our bodies are not actually designed to process bad or negative things. So when you do, kapag nag-process ka ng negative things sa iyong sarili, it poisons our inner being. May laso na lumalabas. Nandiyan sa article. Our brain produces a toxic material within us that goes to our DNA and being passed on to your children up to 4 generations. Our bodies, therefore, are only designed to accept, process, and produce good things. Ito ang katotohanan dyan. May sinabi related dito, Doc, may sinabi si Jean-Jacques Rousseau, French philosopher from France, French philosopher, 17th century. Sabi niya dito sa Child and Adolescent Psychology book. Ito, Doc, Child and Adolescent Psychology. Sabi niya dito, 2,000 years ago na, marami na talaga nagre-research about sa human being. Hindi ito bagong information na ngayon lang natin malalaman. Hindi. Marami na sila na nag-aral ng husto about the human behavior because hindi naman lahat na-explain talaga sa Bible. So sabi niya dito, ni Jean-Jacques Rousseau from France, 1712 to 1778 na buhay. The romantic view of children as gentle savages with an innate purity who, if not tampered with, o sabi niya, mga children as gentle savages with an innate purity. Pure sila from within, inside. Paglabas ng baby sa tiyan ng nanay, very pure yan. If not tampered with,
Wag lang pakialaman, wag lang dumihan, wag lang i-pollute, wag lang i-corrupt. Would grow up naturally into good and moral adults. Sabi niya to. Would grow up naturally into good and moral adults. Hindi naman to magsasalita rin ng walang scientific studies eh. By the way, Jean-Jacques Rousseau is the one who started the French Revolution sa ating history. Pwede mo silipin, Doc, pagka nagre-research ka. Silipin mo tong si Jean-Jacques Rousseau. Yes, sir, I will. Oo. Saka doon ko na-confirm na kapag bata talaga, yung period na talagang very pure yan, wag lang ipopollute. Yung age 0, 0 hanggang 6 years old. Susundan mo ng studies naman ni Eric Erikson. Kung naalala mo, Dok, yung theory ni Eric Erikson. Eric Erikson was the most cited psychologist pagdating sa human development. Maganda yung sinabi niya na for every bracket ng stage ng tao, may crisis na pinagdadaanan. Na kapag hindi na-address yung crisis, merong mangyayari. No? Crisis is something na very urgent na kailangan i-address. Na pag hindi na-address, something will happen to the person. Nag-i-stay doon yung kanyang negativity na hindi na-develop. Na dapat maging strength niya sa kanyang paglaki. So, yung mga crisis na yon na nakita ni Eric Erikson, balikan nyo, Doc, pag kayo ay may time, habang kayo ay nag-aaral. Dahil I discussed this doon sa isang session namin sa Philippine Army. Si Ropelia yata ito sa pumapasok. Yan. So, if you are teaching responsible parenthood, Doc Santos, balikan mo yung studies ni Eric Erikson. Ang ganda. Sige po, sir. Oo, kasi yun yung mga period sa buhay ng bata na dapat malaman ng magulang na kapag hindi na-address yung crisis na dinadanas ng bata, mag mag-evolve siya into a undeveloped trait, undeveloped skills, undeveloped mentality na talagang masisira yung kanyang personality in the process. So, ready na siguro si Miss Paula, si Madam Paula. Mukhang iniintay lang niya kung humaba ang sinasabi para hindi na siya maupo dito. Iniintay lang niya humaba yung sinasabi ko para hindi siya maupo. Mukhang ready na siya. So, Doc, and Kagawad Marisa, Miss Vanessa, ikaw ba yan yung pumasok? iPhone lang nakalagay eh. Tingnan natin. Ayun, si Miss Vanessa nga siguro to. Si Miss Rofelia. Okay. So now, let me introduce to you your speaker. Anong relevance ng kanyang topic? Very relevant ito, lalo na in helping you settling marital disputes. The strategies that they need to settle their differences. At i-explain niya lahat ni Madam Paula, my beloved wife. Okay? Palakpakan naman. Okay, hold on. Hello?
Yes, hello, good afternoon. Afternoon Doc, Kagawad, and yan, Rafaelia. Can you hear me po? po. Yes po. Good afternoon po, ma'am. Yan, thank you. Thank you, Doc. So now, sharing my screen. Na-close yun. Can you see the screen na po? Can you see the slides? Yes po, ma'am. Ayan, thank you, Doc. Okay, so my topic for today is about marital conflict resolution and techniques or the strategies used. Ito ay mga nagamit ko na mga strategies, proven and tested. So now, we'll be moving forward to the techniques that engage the couple. Ang hina-highlight ko dito ay yung mga negative routines ng couple, yung kanilang lifestyle, and then we have the mnemonics of hope. Kasi every time that tayong counselors, we are hoping na maging okay yung kinakausap nating couple, yung kina-counseling natin. So, through the help of hope, we have the first step here, yung highlight repetitive, negative routines in the couple's lifestyle that could be avoided. So, before the start of the counseling, we let them speak, we let them um, state kung ano ba yung problema, ano ba pinag-ugatan, ano ba yung pinaka-root cause. So with that, doon pa lang natin na-assess kung ano yung mga lifestyle nila, kung bakit sila nagkaaway, ano yung mga roots, anong pinagmulan. And then from there, we can take note, we can get or highlight all the negative routines na pwede natin din ayusin or pwede natin isuggest sa kanila later on. Letter O here, observation, ito yung pinaka-importante. So, while we are talking to them, mas maganda yung ina-assess din natin sila. Ino-observe na natin agad. Yung interaction nila during the counseling sessions and that may be linked to other issues. Yung mga issues na hindi nila din nasasabi pero nakikita natin through our observation and through their gestures. Okay, so welcome again, Rofelia. And then letter P here, promote peace, neutral environment, and using probing questions. So in promoting peace, unang-una dyan, kailangan kalmado sila. So pagpasok sa office mo or kung saan man sila galing, dapat nagpapahinga muna. Give them time to take some rest, like mga 1 minute muna, na wala munang speaking, hindi nyo muna kakausapin. Basta yung 1 minute na yun, reserve lang muna for quiet time. Yeah? To promote peace. And then the neutral environment, tayo mismo, nakikita nila sa atin how we are in a friendly environment, friendly rin tayong approaches natin sa kanila. And then at the same time, makikita nila sa atin na tayo ay non-judgmental. Yun yung pinakaunang-una na dapat nila nakikita. And the using of probing questions, example, if you want to know something about it, tinetest natin yung kanilang cognitive abilities at saka yung kanilang mga reasoning and everything. Doon natin tinatanong sila, paano kung ganito yung nangyari? Paano kung ginawa niya ito? Paano kung ginawa ito ng asawa mo sa harap mo? Anong gagawin mo sa mga panahon na yan? Kung nangyari yan sa mismong harap mo.
Then in case naman, pag ganito naman yung ginawa niya, ano gagawin mo? Yun. And then, letter E here is explore reasons. Ask them, bakit mo to ginawa? Bakit nangyari ito? Ano yung mga reason behind? Kahit yung mga reason na hindi natin agad makikita. I mean, mga reasons na hindi rin nila uncontrollably, hindi rin nila masasabi agad, no? Kasi may mga part yan ng discussion na hindi pa sila agad makapagsabi kung ano talaga yung totoong nangyari, ano talaga yung reasons nila. But be patient sa pagtatanong. Yung bang kalkalin muna natin ang mabuti ng paisa-isang question. At least one question at a time. And then if there would be other sign of conflicts, example, pagpasok pa lang sa opisina mo, hindi na sila nag-uusap, hindi na sila nagkikibuan, nag-iiwasan na silang dalawa, that's a sign of conflict na kailangan natin to watch out for. Okay, so tingnan ko nga ulit kayo dahil di ko kayo nakikita sa screen ko. Yan. Ayan, Kagawad, Marisa. Ayan, Doc. Yan, kita ko si Doc. Wow, happy ako pag nakikita ko kayo eh. So, any reaction with this one? Yung techniques na ginagamit natin sa engagement sa kanila. So, do you have any yung experience na ginawa nyo ito sa couple? Doc, mayroon po kayo masasabi tungkol dito sa hope natin? Yes, Ma'am Paula, no? Meron akong couple. Ang napansin ko kaagad, yung isa lang yung ah, parang dinodominate niya yung ang na-observe ko kaagad sa kanya, dinodominate niya agad yung pagsasalita. Kasi may Yes. tinatanong ako sa kanila na ano yung last nilang, kung ano yung away nila or ganun. And then yung girl po, magsasalita pa lang yung husband niya, mag-aano na siya, Nagre-react na agad. parang, oo, tapos yung hand gesture pa siya na stop, Stop. parang ganon. So every time na magbabatin yung lalaki po, gagano na naman siya. So, noon. So, parang dito, parang papasok po dito yung letter E natin na explore, gano'n. Kasi Yes. para sa akin, gusto kong ma-explore pa yung mga pinaghuhugutan ng kanilang ng problem kasi nagiging one-sided po yung So, dapat pala mag-start ako dun sa yung mga tinuro niyo po. Mag-start, hindi agad ako dapat mag-explore. So, ngayon, alam ko na unahin ko muna yung age. Tingnan ko muna yung ano muna, i-highlight ko ba dapat yung mga ganyan. Tapos, i-observe ko pa more. Kasi ang ginawa ko po noon, nandun agad ako sa letter E. Parang nalukay ko na agad yung, bakit? Ganyan. So, dapat pala ngayon, mas more aware ako na mag-start ako sa age, and then mag-observe pa ako ng, bigyan ko pa sila ng more time para makapag-observe pa ako. And then more importantly, parang natatandaan ko, yung peace environment, yung peace Yes. and neutral environment. Kasi parang, naging bias agad ako dun sa husband. Naawa kasi agad ako dun sa Oo. husband. Oo, so parang hindi neutral yung ipinakita ko na, parang naisip ko na galit ako dun sa wife agad. Na sinabi ko, wait, let me explain first, sabi ko gano'n. So parang palagay ko, na-feel ko na naging bias ako dun sa para sa lalaki dahil naawa ako dun sa lalaki. So dapat pala, muna ako yung me as a counselor. Dapat, muna ako yung, ako mismo dapat kalmado. Parang ganun. Yes. And then that's the time na mag-letter E na ako. So susundin ko ngayon yung HOP na. Yes, very challenging yung part talaga natin as a counselor. Kasi dapat tayo mediator, neutral. Yan yung pinaka-training namin sa Supreme Court na medyo nahihirapan ako kasi sa mga times na katulad niyan, sa case mo, na parang nakikita mo na kung sino may mali, nakikita mo na kung sino yung tama, sino may mali. Pero wala tayong right para mag-judge sa kanila. Kasi pag nakita na nila yung bias yung counselor nila, hindi na yan magsasabi ng kahit ano. Sa kay Kagawad, madami din po siguro experience sa barangay, ang daming ganito.
Yes, ma'am po. Yes. Pwede niyo po ba ma-share po sa amin yung isa po sa mga experience ninyo sa pag-engage sa couple? Kagaya po pag halimbawa po may sa mga bata, nag-aaway lagi sila pagka hindi na nila, minsan kasi ayaw na nila paharapin yung mga bata pagka problema na nila mag-asawa. Kasi inaalam din naman natin kung anong umpisa ano naging cause nila bakit lagi sila nag-aaway. Mm. Tapos hindi nila ipapahiram yung bata. Lagi Okay. sila Custody of the child to. Opo, nagkakaroon Okay. po sila ng ano, ang gusto lagi ng babae, kanya lang lagi. Hindi na niya binibigyan ng karapatan din yung lalaki. Okay. Lagi na lang siyang tama sa nangyayari. Kaya dumadami din yung ating mga vowsy cases tsaka yung mga custody of the child, 'di ba? Because Opo. of unfair yung time na binibigay, yung visitation, yung time na para makapag-bonding yung parent, no? Yung father tsaka yung son, and then the mother and the child. So with this one, ang ginagawa natin dito sa court pag ganyang custody of the child kasi ang as much as we can, hinahanap talaga namin yung bata. Kinakausap namin yung bata. Kasi yung bata hindi naman magsisinungaling yan. Kung paano talaga yung treatment sa kanila ng magulang nila. So, if there would be no chance na makausap yung bata, at least yung mga ibang relatives or malapit dun sa bata, tinatanong din namin kung ano ba yung relationship nito sa kanyang magulang. Sino yung mas close sa kanya, sino ang mas nakakaintindi sa kanya. Kasi with that, doon, the more na dapat yung would one benefit the child. Yun yung kailangan natin makita agad kung sa tingin natin na mas nakakabuti na yung bata ay mapunta sa sa kanyang sa nanay or sa tatay. Pero with this one kasi, kailangan lang natin talaga, pati yung anak ay maisama sa counseling. Pero dahil yung ating environment ay nakakapag-cause siya ng trauma sa bata, so we make sure na pag pumunta yung bata, mayroon siyang makakalaro, mayroon siyang, yung bang hindi siya mahihiya, may mga makakakausapin siya na ile-level yung understanding dun sa bata para at least matutukan kung ano talagang need ng bata. Kasi minsan makikita mo sa mga gesture ng bata na ilap siya dun sa father niya. Ayaw niya kahit tumingin, may ganon. So, mabuti talaga na tayo mismo nakikita natin sa harap natin. Hindi lang basta sa sinabi ni mama, sinabi ng papa niya, ganito sila, okay naman sila. Pero pag nakikita mo yung bata, doon ka talaga makapagsabi na totoong sinasabi niya, or maaaring kina-cover up niya lang yung mga hindi mabuting ginagawa sa bata. So I have this, isa sa mga kaso ko dito sa court ng custody of the child. Pinasama ko talaga yung bata. So, before pandemic kasi yun. So, pwede pa talaga yung mga bata that time. So, nakakapasok pa sila. So, yung ginawa ko talaga, kasama naman yung lola. Kasi yung lola yung kaklose ng anak. No? So, nung pinapunta ko doon, kinausap ko, may tinatawag tayo na private caution, no? Or caucus yung tawag dito, or private session. Wherein, kakausapin lang natin individually kung sino lang yung dapat natin muna kausapin. Pag bata, bata lang. Paalisin natin yung magulang. Bata lang kakausapin ko dito. So, para hindi matakot yung bata, kailangan, may mga toys ako sa office eh. May mga car, may candies, tapos may mga bond paper, makakapag-drawing. Kasi with that drawing din, makikita mo kung ano yung emotion ng bata na hindi niya mailalabas. So, pag naghihintay pa lang siya, okay, hinihintay mo muna si mami mo at saka si daddy kakausapin ko ha. O ngayon, mag-drawing ka muna dito. Mag-drawing ka ng manang ma-imagine mo na isang magandang example ng family. Na. So, siyempre, magdo-drawing siya. Doon makikita may sungay yung father, tapos yung kanyang mami, mayroong may angel na. Ano doon mo malalaman with that kind? Akala nila, pinapa-drawing mo lang or what. So, merong separate, at least may secluded place, no? Doon kasi merong library na
hinihiram muna namin pag walang gumagamit. So sa library, pinapagawa mo na ng kung ano-ano yung mga bata. Tapos yun, pag nakita mo na yun, malalaman mo na agad. Okay? So that's with the problem with the custody of the child. Tayo, wala naman tayong right dyan. Pero with that assessment kasi, makakatulong. Paano natin sila maayos? So, may mga time talaga na magsasabugan talaga yan sila ng inis at galit. So, napaka-importante din na before this technique na gagawin ninyo ay mayroon kayong natawag na rules or um, bago magsimula, may ground rules po tayo dito. Ito, una, na ano ko po kasi ito, na-discuss ko na po kasi ito sa conflict resolution natin ng part 1. Yung pagsimula pa lang, tapos yung greetings, and then the aromatherapy, yung magandang environment, at least malinis at neutral yung background. So with that, doon pa lang, magbibigay na tayo ng ground rules. Okay, yung ground rules dito, dahil ako yung counselor ninyo, ako magbibigay sa inyo ng chance kung kayo na yung magsasalita. At kung hindi ko pa sinasabi na magsasalita kayo, please tumahimik lang muna kayo. Maganda yung ganun eh. Na very direct. Yung instruction, yes, talaga. Sa nakikita ko naman, very effective yung ganito dahil for how many years na ito talaga yung technique na ginagamit ko. I always start with ano muna, 1 minute of silence, yung wala mo nang kakausapin sa kanila, pahinga lang muna. And then after that, greetings. After ko na mag-greet sila, sasabihin ko na yung ground rules. Yung ground rules ko dito, dahil ako yung counselor ninyo, ako yung magpa-facilitate kung sino na yung dapat magsalita. I'll be given you 5 minutes. 5 minutes ko kayo pagbibigyan ng time. So, mas better if you have the alarm clock, 5 minutes para equal yung timing. And then after that, dapat maging neutral ka. Once na nagsasabi na sila ng statement niya, kailangan natin maging alerto sa pakikinig ng mga sinasabi. Hindi lang basta nakikinig, basta iniintindi din natin yung sinasabi nila. Kasi sometimes they are just hiding the truth. They are just covering. Makikita mo na lang sa gesture kung talaga nagsasabi ng totoo o hindi. And then after that ground rules, sasabihin mo ano yung magiging consequences pag hindi sila sumunod sa ground rules mo. Example, ako sinasabi ko, pag hindi kayo sumunod sa akin, sa ground rules ko, ay paaalisin ko kayo dito sa harap ko. Patatawagin ko lang yung aming mga gwardiya dyan, no? Para lumabas. Para alam nila, no, na kailangan talagang sumunod sa rules na yun. Or else, hindi ko na kayo kakausapin. Then, after the ground rules, talagang magiging consistent ka kung ano yung rules na sinasabi mo sa kanila. It's good to be very accommodating, mabait ka, pero dapat strict ka din when it comes to um to your rules na dapat sumunod sila. And then calming voice, nakakatulong din 'yon kahit papaano. Para pag narinig na nila na ay kalmado lang pala yung nakikipag-usap sa atin. So may mga time na magsasabi na talaga yan sila ng mga gusto nilang sabihin kasi alam nila na non-judgmental yung environment at the same time kalmado lang. At may mga nagsasabi sa akin na pag galit daw, dapat galit daw. Pero sa akin, hindi. Pag galit na yan silang dalawa, huminahon ka lang. Kasi pag nag-aaway na sila sa harap tapos may biglang bumulong, please, wag po muna kayong mag-away dito sa harap. This is not the proper venue ng away ninyo. Wala tayo sa boxing ring, wala tayo sa gymnasium na pwede kayong magsuntukan or anong gagawin niyo dyan. Nandito kayo sa court or nandito kayo sa opisina ko. Yung pag may naririnig na sila, tatahimik yan. Ano po yun, ma'am? Yun. Pero pag sinigawan mo din sila, edi ano yun? Gulo yung mangyayari sa loob ng opisina mo. Okay. So, yung mga ganito ay naiiwasan naman natin. Marami ng mga insidente na to na pag dumating naman at nasa harapan ko ay tumatahimik naman sila. Kahit maliit pa ako sa kanila, malalaki sila, talaga nandun yung respeto kasi you have the authority. You start with your authority, with the ground rules. Okay. So, kagawad, meron pa po ba kayong maidadagdag?
or si Ma'am Rofelia? Sige, kagawad. Or okay na po yun? Okay na po, ma'am. Ayan. So, yeah, okay, next. Next move on na tayo. Marami pa naman tayong discussion. Okay, so isa sa mga techniques din na ituturo ko din sa inyo is yung bang stress-free, no? How to reduce stress when dealing with the couple in conflict, no? Yung may mga conflict na. So, unang-una natin, we have to focus on improving communication. I have one couple here, nagpa-therapy. Yung wife, medyo nahirapan pala siya mag paraphrase ng words niya kasi napaka-dominante niya. Katulad nga ito na sinabi kanina ni Doc, no, na mas dominante yung isang partner. Mas dominante yung ito naman yung wife yung dominante. So, nagpapaturo din siya sa akin kung paano niya ma-address yun at paano niya maayos yung sarili niyang words kasi ganun daw talaga siya. So, nung kinalkal ko nga, nalaman ko na sa life yung childhood niya lumaki talaga siya na independent at single mom yung kanyang parent kaya ginawa siyang talaga empowered woman, no? Na very strong, independent. Kaya nung nag-asawa siya, nadala niya yon sa kanyang asawa. Siya naging dominante. So now, in improving communication, we have to encourage the couple to, of course, actively listen and give response to their partner. Yun yung sinabi ko kanina na, okay, bibigyan ko lang kayo ng 5 minutes para magsalita. And then after that 5 minutes, siya naman. Okay? Maliwanag. Bago ko pinapasimula sila magsalita, tinatanong ko muna, maliwanag po ba yung rules? Please repeat after me. Parang ganon. Maliwanag po ba yung sinabi ko sa inyo na wag po muna magsalita? Listen first, no? Bago po kayo mag-respond sa sinasabi ng partner ninyo. Pag hindi nila talaga makontrol yung sarili nila, ito yung ginagamit ko, kamay. Pero hindi ako namamalo. Stop. Ganun lang yung ano ko. Stop. Wala lang kahit anong salita yun. Tapos titingnan ko lang yung sa mata and then stop. Hindi na sila magsasalita ng kahit ano. Very effective yan. Tingnan nyo at subukan nyo din. So, and never make hasty judgment. Kaya, may mga kaso ako sa korte na talagang hindi ko din makontrol talagang emotion ko. Pero kailangan kong itago yung emotion na yon. Hihinga lang ako ng malalim. Hinga ako ng malalim, 1, 2, 3, para hindi ako mainis at magalit. Then, encourage forms or communication that are clear and never doubtful. So, kung ano yung level ng understanding ng kausap mo, lalo pa pag, syempre, alam mo na sa poor communities yan or nasa low level of yung education yan. So, Tagalog na lang. Pag nagko-compromise agreement nga po tayo sa mga ganyan, dapat Tagalog talaga. Hindi in English. So, tinatranslate natin yan sa Tagalog. Yung kanilang pag-uusap. Para pareho silang nakakaintindi kung anong kanilang pinag-usapan. So, in English, at the same time, same language as theirs. Yung may mga language kasi tayo na iba yung ibig sabihin nila ng ganitong bagay, iba pala ibig sabihin ng ganito sa kanila. So, better na dun pa lang, clear na po tayo doon. So, pinapaulit-ulit ko yan. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yes or no po? Tama po ba yung pagkakaintindi ko pa sa sinabi ninyo ay ganito po yun? Correct me po kung hindi po tama yung pagkakaintindi ko. Yun. And then use communication techniques that invite feedback and clarification. Like example, pag tinanong mo siya ng mga bagay-bagay, tatanungin mo siya through yung mayroon bang kasunod pa na pwede mo pa agad itanong sa kanya after that. Hindi tatanungin mo lang siya, anong kulay ng damit mo? Sagot lang yun na isang kulay lang. Pero pag tinanong mo pa siya ng, ano nangyari after nyan? Nung nangyari po ba yan, ganito yung ginawa ninyo? Yun. At least, meron pang additional na question after that question, di ba? Meron pang follow-up question. So, communication techniques that invite feedback and clarification, ano-ano mga ito? Okay? Ang unang-una ay we have to master communication. In mastering communication, we have to understand
So, ito yung requirements sa communication. It's not just speaking, it's not just listening. Kailangan we have to understand their language. So, kung mayroon nga akong mga Becky na mga na na midget na hindi ko maintindihan yung mga jargons, yung mga ginagamit nila. So, kahit nagmukha akong something na parang wala akong alam, tinanong ko talaga sila, please po hindi ko po kasi naintindihan yung sinabi nyo kanina. What that's called something like that, yung jargon na hindi ko maintindihan. Pinaklaro ko talaga sa kanila and then natatawa na ako pero in-stop ko sarili ko sa pagtawa kasi hindi yun yung hindi yun yung time para magtawanan kami ng mga time na yun. So, yung mga ganon. So that we have to clarify them kung anong ibig sabihin ng sinabi nila. Now, in communication, we have to have them face to face pag nag-uusap para at least alam natin kung sino umiiwas dyan, sino yung mga nagsisinungaling or sino yung talaga hindi makatingin ng diretso sa kanyang partner. And then tayo din, ganun din, if when we speak and when we talk to them, para yung sincerity, nakikita nila through your eyes. So, okay, yung tanong ko po sa inyo ganito. So, maaari ko po bang malaman yung mga ganun po. Pero ano lang po yan hindi yan sobrang tagal na eye-to-eye contact talaga. At least seconds lang pag nakikipag-usap sa atin. Pag necessary lang talaga na makipag-usap tayo. Na necessary lang din na ng eye contact. And then now, we have to understand na yung pag-uusap ay hindi lang ito tungkol sa kung ano yung mga sinasabi nila, the words that they spoke, but it's more of the non-verbal cues. It's more of yung mga gestures like the eye contact, the posture, the facial expression. At the same time, the tone of voice. Paano niya ba ito sinabi? Paano niya ba ito sinabi sa'yo? Bakit ka nasaktan sa sinabi niya? Sinabi niya ba ito ng pasigaw? So, yan din yung isa sa mga tinatanong po natin sa kanila. Pag, pag nagko-complain siya, sinabihan niya kasi yung pangit. Paano niya po ba sinabi yung pangit? Nakagalit po ba siya? Nakangiti siya? Natatawa siya? Pag sinabi, natatawa siya, sinabihan niya akong pangit. So, 'di ba kung ikaw, no? Kung syempre kung isa yung very open-minded ka na tao na sa tingin mo ay baka yung tawa niya na yon, yung ngiti niya na ngayon, it just mean na nagjo-joke lang siya. Pero may mga serious kasi na tao na pag sinabihan mo lang ng word, ma maano na talaga sa kanila, masakit na sa kanila yung word na yon, no? Without considering kung paano siya sinabi, kailan siya sinabi, yun pala ay nagjo-joke lang. So, ibig sabihin, hindi mo pa talaga kilala ang partner mo. So, yun yung question doon na bakit hindi kayo nagkakaintindihan. Now, in communication, we also have the 3 essentials. This is according to Fred and Florence. So, daily marriage builders na number 1 is no interrupting. So, if the other one is listening, if the other one is speaking pala, the other one should be listening. Ayan, so no interrupting. So, number 2 naman is no use statements. Pag nakaharap ko na yan sila, dun pa lang sa rules na sinasabi ko sa kanila, please, pag kayo ay nag-uusap na, bawasan o dinidiscourage ko yung pag-insulto sa partner mo by say, ikaw kasi ganyan ka. Walang ganun. Pag may mga something na hindi na maayos sa pandinig ko, pinapastop ko na. Pero nagsisorry ako sa kanila. Sorry, kailangan ko na talaga muna kayo i-stop. Kasi nandito tayo para ayusin ko kayo. Hindi para lalo ko pa kayo pag-awayin. Okay? Nandito tayo para ayusin kung ano man yung problema ninyong dalawa. Kaya kung pwede, wala na pong sumbatan. Tapos na po yung sumbatan na yan. Naggawa nyo na po yan sa isa't isa. Maraming beses na. So, this time naman, gagawin naman natin dito yung resolution. Yung paano natin maayos kayo. 'Di ba? Kung ganun pa rin yung lumalabas sa bibig ninyong dalawa. Pag ganun na sila, na hindi mo na talaga sila makontrol, so, that's a sign na kailangan mo na silang i-private session na isa-isa lang muna yung kakausapin mo at hindi mo na sila kailangan kausapin na sabay. Kasi talagang may mga time na talaga nasasabog na yan. Heated arguments na yan na baka hindi mo na rin makontrol.
So, pag ganun pa lang, nakikita po na yung senyales na parang hindi sila nagkakaayos okay, kausapin ko po muna yung isa sa inyo. But you have to give them equal time. Para doon pa lang, you are still yung neutral. Neutral yun. Mahirap talaga panatiliin yung pagiging neutral. Now, don't use always or never. So, sinasabi ko na sa kanila na pag mayroon man kayong pag-uusapan mamaya na something with that na dapat, i-filter na lang natin yung word na always at saka yung never. You never do this. You always like that. Ganyan, ganyan. Turuan na rin natin sila kasi may isang participant na nagsabi sa akin, isa sa mga counseling ko nagsabi sa akin, "Ma'am, pasensya ka na kasi hindi ko kasi alam. Ano pa ba yung pwede kong pag lagi kasi gano'n nasasabi ko, yung always siya na lang kasi gano'n kasi nangyayari." Sabi ko, ganito, i-train mo yung sarili mo. I-train mo na isipin mo lang lahat ng mga positive na ginawa sa'yo ng partner mo. Anong mga yon? O yung minamahal ka niya, pinagbibigyan ka niya lagi, yung attention mo, ganyan. Para yung mga negative na nandiyan sa mind mo ay mapapalitan ng mga magagandang bagay, mga positivity. Para makakalimutan mo yung lagi paulit-ulit kasi parang nangyari, na-memorize mo na kasi siya. Kaya kahit hindi mo na gustong sabihin, nasasabi mo na lang siya ng tuloy-tuloy. Sabi ko, kailangan mo rin ng practice. Mag-practice ka sa mirror, no? Magsalita ka, then sabihin mo, itong mga bagay na to. And then, pag tuloy-tuloy mo na yan, repetitive, sabihin mo na sabihin tuloy-tuloy yan, yung mga magagandang bagay. Later on, nasa subconscious mind mo yan. Hindi ka na nakapagsabi ng mga masasama tungkol sa partner mo. So, ganun. May mga ganong training na kailangan natin din silang tulungan kasi sila, they're not aware and they don't know how. Kaya sila nasasabi yung mga negative na yan. Now, anything? Mayroong additional na tungkol dito na naranasan nyo before, and then, laging bukang bibig niya, ganito kasi ganyan, ganyan, kasi araw-araw, ganun na yun, na lumalabas sa bibig niya. So, may ganito kayong experience before, kagawad? Doktora? Yes, ma'am. Okay naman po. Usually tama nga po no yung ganyang learnings na dapat hanapan mo ng greater quality, Mm-mm. no? Kasi baka mamaya maliit na bagay lang, akala mo ang laki-laki ng mortal na yung ginawa niya. So, Yeah. always naman think na may pwede nga yun, isipin mo muna, isipin mo kung nagliligawan pa kayo or ganyan. Ano Yun. yung oo, ano yung na-feel mo nung una, hindi mo na ba yun na-feel ngayon? Yung parang mga ganun po. Or kaninang umaga, isip ka 1 to 5, parang ganun. Kasi po yung ginagawa ko. Hindi naman ibig sabihin na materialistic na nirigaluhan ka niya ng mamahaling bagay. Pwede Oo. naman pag mo, nagluto siya ng omelette. Parang ganun. So, yun dapat yung mga malilit na bagay din. Greater quality din yun. Yes. Very good yan, Doc. Tsaka naalala ko, pwede rin natin sila bigyan ng idea ng self-care tool. Yung self-care tool na yon, araw-araw, ito yung mga pwede mong gawin. Example, count your blessings. No? Tapos number 2, shower. Take coffee or drink coffee, exercise, yoga, meditation. Yung pang araw-araw na gusto mong gawin na nakakabuti sa sarili mo. And then, yung next mong isa pang gagawin dito, lagi mong i-praise yung partner mo. Yun, or words of affirmation to my partner. Yun yung self-care tool na para araw-araw mapapaalala ka na, ito pala dapat kong ginagawa ngayon. No, para matabunan yung mga negativity na meron sa atin kasi sa labas ang dami ng negativity, sa social media ang dami ng negativity. So, pag yan ay nadala natin sa bahay, so nagkakaroon talaga ng problema yung relasyon. Pero kung ikaw mismo, sarili mo, tinutulungan mo na i-filter out ang mga negative na yan at pagpasok sa bahay mo, dapat positive na lahat yung nasa mind mo, yung lahat ng mga blessings, you have to count your blessings. Huwag nating i-count yung sacrifices natin sa araw-araw. Yung i-count natin lagi yung mga bagay na nangyari, magagandang pangyayari, no? Para maiwasan yung kahit anumang conflict na maranasan natin sa labas at loob ng bahay. Okay, now, next.
So, may nabanggit ako kaninang you have to speak their own language. Kasi, even if we speak in our own language, Filipino, Tagalog, mayroon talagang ibang hindi pagkakaintindihan. So, ito, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng pag-uusap ng babae sa lalaki. Kasi ito sa korte, yung mga nakakausap kong couple, husband and wife, pag tinatanong ko sila, tatanungin ko, oh, sir, bakit kayo nag-aaway ni Mrs.? Kasi hindi ko siya maintindihan eh. And then si Mrs. naman, tinanong ko, Mrs., ba't lagi kayo nag-aaway? Siya, hindi ko siya maintindihan eh. Sabi ko, ba't hindi kayo nagkakaintindihan? Ano ba yung language nyo? Pareho lang naman kaming Tagalog, Pilipino, pero hindi kayo magkaintindihan. Now, eto yon. So, nung napinag-aralan ko siya, this is according to John Gray. Siya yung author ng Men Are From Mars and then Women Are From Venus. So, nung nakita ko yung differences ng babae tsaka sa lalaki pag sa communication. Example, si wife kasi naturally emotional. Lagi niyang binibilang lang yung mga hindi nagagawa ng husband. Lagi niya naiisip na, ito kasi, husband ko, hindi niya naman kasi ako, hindi niya ako pinasyal ngayon. Pero hindi niya iniisip yung mga nangyari after that day, no? Before the day, na pinasyal pala siya, binigyan pa pala siya ng pasalubong ng kanyang asawa. So, inisip niya lang yung the day na yon. So, sinasabi niya, we never go out. Yan, yung sinasabi kong never. Kaya, pinifilter natin yung never eh. So, sasabihin ni husband, ay, di totoo yan ah. Kakalabas lang natin last week. Pero si wife, sinasabi niya, ngayon, di mo ako pinasyal ngayon. Ba? It's just based on her feeling ngayon. Parang may pinatatamaan ito, Para Dok. ako, para ako po kasi yan eh. Ayan, 'di ba? Minsan ganyan din ako magtampo, no? Lahat-lahat na nasa akin na tapos sasabihin ko, "Di mo ako pinasyal ngayon, nag-shopping ngayon." Siyempre sabihin, "Kaka-shopping mo lang kahapon." Ayun yun. Kasi yung mga lalaki, they are logical, no? They are logical and then once they plan for something, mayroon silang tinatawag na time management. Hindi yun sila yung agad-agad. Pinag-iisipan nilang mabuti yung mga bagay-bagay at pinaplano nila yun according to their time management. Yung hindi sila mapipressure. Kaya sila alam mga lalaki, relax na relax. Pero tayong mga babae, atat na atat. Diba? Kasi, because always, yung ating action, yung thinking natin is based on our feelings. Laging feelings at lalo pa tayong mga babae, we are more of the visual tayo when it comes to something na pag gusto natin, nakikita natin, maganda, yun, gusto ko yun. And then it's always wants rather than needs. Mga lalaki, lagi silang, kailangan ba yan? Needs ba talaga yan? Pero tayo mga babae, ay gusto ko yun, ang ganda nun, ay gusto ko yan, ganun. Kaya 'di ba, mostly natin mga babae, ganun talaga yung ugali natin. Pero mga lalaki, sila yung halos nga hindi makabili ng sarili nilang damit yan. Hindi nga halos bumibili ng ano nila yan, yung extra na mga extrang damit. Basta okay na may pantalon sila for 1 week, meron silang shorts na panlakad. Tayo, iba-iba eh, depende sa feeling. Yung perfume, iba-iba, yung kulay ng lipstick, depending on the color ng damit. 'Di ba? Maswerte yung lalaki pag hindi masyadong maarte si wife sa mga ganyang bagay. Pero because we are visual talaga. Kaya tayo mga mga babae talaga yung mahilig mag-shopping. Lazada, Shopee, ano pa ba, Dok? Shane? Ano pa ba yung mga ano natin? Yun. Kasi nga 'di ba, pag nakikita nito ang ganda nun ah. That's it. So now, next, I'm so tired at work. And then, siyempre, ito, mga kalalaki, permanente, pag nagsabayan sila ng solusyon, permanent talaga. Sasabihin sa'yo, ano? You don't like your job? Then quit. Pag nagsasabi ka lang ng mga lang pinagdaanan mo dahil pagod ka lang, that was for them, they will give you a permanent solution to your problem. Kaya madalas na nag-aaway yung mag-asawa dahil dito. Because of them being logical and us being emotional, kung ano lang nararamdaman natin ngayon, yun lang sasabihin natin. Pero sa kanila, they speak on general na sila. And they focus more on the highlights,
yung functionalities rather than the decorations, no? Sila functionalities, tayo naman the look, the decorations, yung kulay. Sila nga yung alam nilang kulay, blue, red, yellow. Tayo, mayroon pa tayong fuchsia, may light pink, may violet, may lavender. Sila, pag red, red, no? Pag pink, pink, wala nang light, wala nang dark, wala nang fuchsia. Sa atin lang yung may ganyan. Kaya, yun yung mga iba na pinag-aawayan din ng mag-asawa. And then, this one naman, because now, naramdaman lang ni wife na, I want more romance. Tapos, syempre, si husband, bakit? Hindi ba ako romantic? Parang, kakatapos mo lang di ba? So, pero tayo, we're just basing on our experience and our feelings on that moment, on that very moment lang. Yan. Oh, ano naman kaya mga lalaki? Paano naman sila mag-react? Pag sinabi nilang okay, they are really okay. Pero tayo mga babae, hindi tayo naniniwala. Pag sinabi nilang okay sila, we we're bothered. And kasi tatanong natin, I know there's something wrong. No? Kaya nga, meron tayong tamang hinala eh. Kahit yung husband natin ay wala namang ginagawa, tapos tayo, nanaginip tayo ng babae siya, akala natin ng babae na. Ayun, nagalit na tayo. So, kakagising niya pala nga daw, may kasalanan na siya. Yun pala ay nanaginip lang tayo na mayroon pala siyang babae. So, 'di ba, syempre ikaw galit ka na paggising mo. And it happened to me. Akala ko hindi totoo. And it happened to me. Pagkagising ko, galit ako. Yan pala yun. Yan pala tayo. Because of our emotions. Akala natin totoo. Ayun. And now, it's nothing, no? Sasabihin nila, it's nothing, wala to. Pero tayo, we always want to help. We always have to. Parang gusto natin lagi may gawin for them, no? I know there's something bothering you eh. What is it? Pero ito, yung mga lalaki kasi, meron din silang ugali na pag meron silang problema, ay sinasarili nila. They want it to be solved by them. Yung sila lang mismo yung magsosolve muna. Ayaw muna nilang ma-involve yung kanilang wife. Kasi they are logical, they are problem solver. Kaya iniisip nila, bakit kailangan kong ipasa sa wife ko? Eh kung kaya ko naman tong gawin mag-isa muna. Kaya ko naman muna tong isolve mag-isa. Kaya, pag nakikita na natin silang tahimik, yeah, there's something really bothering them. At pwede, ginagawa nila dyan, always, lagi to kailangan ng mga husbands natin, yung reflection. They always do this, yung uninterrupted moment, wherein they go out, they go for jogging, gusto na nilang makinig ng music na sila lang, or gusto nila yung maglakad-lakad mag-isa without us. Pero it doesn't really necessarily mean na meron na silang iba. Kasi nga logical sila, they're more focused on the goal rather than kung ano-ano. Pag yung lalaki nag-asawa na at committed na talaga yan, seryoso na talaga yan sa buhay. At yung lagi iniisip nila yung plans, future, ano yung mga pwede kong gawin, ano pa yung mga pwede naming gawin. Pero tayo mga babae, dahil we have the tendency to overthink because of our emotions. Kaya nadadamay pati yung husband natin sa mga pinag-iisip natin, no? Now, pag sinabi nila it's no problem, yeah, it's really no problem. Kasi they don't want us to be involved with that problem. They would rather solve them by themselves. And then pag hindi talaga kinaya, saka lang sila nagsisik ng ating help. Pag hindi na talaga nila kinaya yung isang bagay. But as much as they can, talagang gagawin muna nila yan bago sila humingi ng tulong sa atin. Pag yan ay nangyari, mas maganda na we are just there, we are supportive of, tapos motivate natin sila. Because the more that nararamdaman nila na ay nandiyan lang naman yung wife ko para tulungan ako, the more na mas namomotivate nila sila, the more na mas nagiging productive. Okay? So next, when doing the counseling sa mga ganitong couple, lalo pa pag may ganun silang communication problem, or may problema na sa communication nila, always take a moment. Take a pause for a while. Because it's natural for our adrenaline to start pumping, di ba? When someone is criticizing,
Mas lalo pa pag may nag-aaway sa harap mo. Pero maganda yung talagang relax lang muna. Kalmado ka lang muna. Huwag mong paunahin yung kaba para mas lalo ka makapag-isip ng maayos. So remember that feedback gives you the chance of doing the things better. At saka yung kung ano man yung ginagawa mo ngayon at sa kanila, just maganda yung just take a few moments muna na mag-isip ka lang muna. Okay, saglit lang, saglit lang, saglit lang. Pag-iisipan ko muna itong mabuti. Then next would be listen before you respond. Pag may nag-aaway, gusto magpa-counseling, huwag ka muna magsalita. Hayaan muna natin sila. Alam mo ba, ito, isa sa mga technique na ginawa ko na ito. May couple na pumunta dito, walk-in, nag-aaway na sila. Sa pinto pa lang ng aming office, nag-aaway na sila. Siyempre, anong gagawin ko? Magsasalita na agad ako kung ano-ano. Ginawa ko, pinaupo ko sila sa sala, binigyan ko sila ng unan, leather na unan. Sige, mag-away kayong dalawa dyan. Umupo nga muna kasi mag-away kayong dalawa. Hinayaan ko sila mag-away. Para at least maririnig ko kung anong pinag-aawayan nila at alam ko kung paano ko i-address yung problema nila. So, nung ano ko na, pinakinggan ko sila, sige, away sila. Parang hindi lang ako nagpapahalata na nandyan ako sa harap nila. Na tahimik lang ako. Hinayaan ko lang sila talaga mag-away. And then, nung tumahimik na sila, dahil parang napapansin na nila na parang wala namang kabuluhan yung ginagawa nila, nalaglag yung isang unan kasi. So, natalo yung babae, nalaglag yung unan niya. Pillow fight ko sila eh, ng leather na pillow. So, nung nalaglag, nagtawanan silang dalawa. And then, saka ako nagsalita. Sabi ko, you know what? Anong problema ninyong dalawa? You both speak and no one's listening. Kumbaga, wala sa inyo nakikinig. Puro kayo salita na salita. Sabi ko, nagbigay na ako ng rules ko. Okay, now, this is your time para pakinggan nyo yung isa't isa. Ikaw lang muna magsasalita, ikaw makinig ka muna. Pag nagsalita ka dito at hindi ka nakikinig sa sinasabi niya, then I will let you out of our office, ganyan, parang nasasabi ko yun. Pero tahimik ka lang muna habang pakinggan naman natin yung partner mo, hindi yung puro lang salita na salita. Kasi nagsasalita kayo pareho ganito, oh. Salita, salita, salita. Wala nakikinig sa inyo. Alam mo kung sino nakikinig sa inyo? Sabi ko, yung nakikinig sa inyo, kapitbahay nyo. Mas alam pa ng kapitbahay ninyo ang problema ninyo kaysa sa inyong dalawa. And doon, na-prove nga nila nga tama sinasabi ko. Hindi nga talaga nila napakinggan yung bawat isa kasi dakdak ng dakdak, dakdak din ng dakdak. Walang nag-ano sa kanila eh. Walang nagbumababa ng pride. Pareho sila dominante sa isa't isa. So yung magandang gawin yun talaga, pakinggan talaga muna sila. So, and then, nung napakinggan ko na, okay, alam ko na yung problema mo. And then, when I told the partner, alam mo ba, at narinig ko kanina sa wife mo, alam mo ba na may ganito siya? And then, si husband, alam mo ba na may ganitong problema yung wife mo sa'yo? And then, doon na nila nasabi na, ay, hindi po. Yan, kasi hindi ka nakikinig. Diba? Salita ka lang din ng salita. No. So, don't interrupt before the person has finished. It can be tempting to jump into an explanation or comment, pero mas maganda yung kontrolado pa rin natin yung sitwasyon. So, wait for a moment, make sure that you've given them the chance to say their piece or their statement. Napaka-importante kasi talaga na ma-feel nila na that they are being heard and then they are being listened to. Yung alam nila na napapakinggan pala sila. Yun. Now, and then, pag nasabi na nila yung opinion nila, nakapagsabi sila na walang doubt, na nababanggit nila yung gusto nilang sabihin, lagi mong i-appreciate, lagi mong i-recognize, at lagi mong sasabihin, thank you for that. Thank you for that, ma'am. Thank you na sabi mo yan. And then, iwasan natin yung pagsabi ng naiintindihan kita. Alam ko yung kinalalagyan mo. Kasi the word naiintindihan kita is not neutral word, no? And it's a bias word. Pag nagsasabi si ay naiintindihan kita, tapos yung isa, hindi mo sinabihan ng naiintindihan kita. So, mayroon ng bias sa part na yon. So, nang ginagawa ko dyan, narinig ko po yung sinabi ninyo.
Yun lang. I heard you. Yun lang yung pinaka-importanteng marinig nila. Yung word na I heard you. Narinig po kita. Narinig ko po yung sinabi ninyo. And then you just have to repeat yung sinabi niya. Para walang bias dun sa kabila at walang bias kahit sa kanino man yung wala kang kinakampihan. So pag ganun yung nangyari, kahit alam mo na at galit ka na, na kahit alam mo naman kung sino may pagkukulang at pagkakamali, pero you have to talaga be neutral talaga para maging effective counselor at therapist or therapist. Yeah, therapist ka. Now, make sure that the couple know it is okay to be open about their feeling. Bigyan mo ng chance na tumahimik ka muna habang nagsasalita at never ka talagang mag-move ng any unnecessary movement. Kung nagsasalita yan, mas maganda naka-open itong hands natin at hindi nakaganito. At kung saan nakatingin. Dapat yung relax lang yung naka-open itong hands natin habang nagsasalita sila. And then don't make unnecessary movements. Yung kahit kakamot ka ng ulo kasi nakaka-distract or nakadistract po yun sa kanila. Yung dapat tuloy-tuloy sila magsasabi na napapa-atras sila at hindi na nila masabi yung totoong nangyayari. Yung technique na yan, nagagamit ko yan kahit sa mga may criminal records, kahit sa mga robbery, hold up, theft, theft, oo, theft, nagagamit ko yung technique na yan. Talagang hindi ako gumagalaw. Kahit kating-kating na ako sa ulo ko, hindi talaga ako gumagalaw. Nandiyan lang ako, nakikinig lang ako, tapos sinusundan ko lang siya ng mata ko. Nagnanad lang ako pag kailangan. Pero hindi ako nagsasalita, hindi ganon. Nagnanad lang ako. Para tuloy-tuloy siyang magsalita. Kasi when you say, ganon, madidistract siya lalo, stop siya. Instead na nandoon ka na sana, makukuha mo na sana yung pinaka-root cause. Hindi mo na makukuha yung root cause. Kaya, the best technique there is just to listen and then pagtapos na siya magsalita, saka mo laging sasabihin, thank you for that. Para at least, he will feel honored na napakinggan siya. Doon mas lalo silang kumakalma pag ganun yung kanilang nakakausap. And then, pag ganun, tuloy-tuloy lang sila nagkikwento. Hindi na ako gumagalaw. Kwento na lang sila ng kwento. Yung bang, pati mga trade secrets nila, paano nila ninakaw yung bagay. Nakikwento na nila sa akin na nagiging very open na talaga sila para ikwento lahat na nangyari. Hanggang sa umaamin na sila sa kanilang pagkakamali and then later on, bati na sila. Ganun pala yung technique lang ng tamang pakikinig at pag-appreciate ng kanilang opinion at mga sinasagot nila. So, thank them for sharing their opinions. Always po yan. Yan po talaga, consistent po talaga tayo dapat dyan. Pag nag-thank you ka sa isa, magte-thank you ka din sa isa. 'Di ba, Doc? Ang hirap maging, counselor. No, dapat kasi, balance. No, hindi pwedeng nakitaan ka ng bias eh. Kasi hindi na nagtitiwala sa inyo yan at hindi na yan uulit pa. So, mayroong dito? Mayroon bang violent reaction? Kagawad nga, gusto ko marinig. Kasi alam ko mayroon ka rin mga ganitong experience eh, di ba? Paano siya nakakatulong yung pag-appreciate sa mga sagot nila? Si Ma'am Vanessa pala, mayroon din pala dito. Tanungin nga po natin si Ma'am Vanessa. O any po, kagawad or si Ma'am Miranda, Vanessa or si Doc po. Baka mayroon kayong ma-share tungkol dito. Afternoon, mga Vanessa po. Sorry, hindi ko ma-open Ayan, yung Vanessa. Hindi kita Yes, kasi ma'am. natawag kanina, pero now No, it's your chance. yeah, ma'am, meron kasi ako, I was once a part of, sa Bausi ng aming barangay before I go here at the city na po. Yun po, meron po kasi case ng isang tawag dito, married couple na lagi silang nasa barangay. Oo. Yung girl ko is laging binubugbog siya ng boy. Ay. Tapos pag-uusapin po namin sila, pakikinggan namin. Tapos mga ilang oras lang papatawarin na ni girl. Tapos
Mga 3 beses na ganun po. Kasi okay na daw sila. So, syempre po, sa kanila manggagaling kung ano yung magiging, namin, tawag dito, magiging decision namin for their problem. Kasi hindi naman po namin pwedeng insist na hiwalayin mo na yan, di ba po? Bawal po. Oo, tama nga yun. Yun po. Twice na po yun nangyari. So, what we do is, siguro po we let them talaga na to undergo counseling po. Hindi, yun po yung in-advise namin. Kasi po, parang napaka-traumatic even sa mga kids. Kasi po, Oo pag nga, traumatic sinasakay, experience nila yun. paulit-ulit po Siyempre nakikita ng Tapos bata 3 kung paano. beses na po nangyari. Yes po, traumatic na sa mga bata na magiging na sa kanila. Kaya ang babata pa po, mga 3, 4, yung mga kids nila, 4. So, sabi ko, ang hirap po na desisyonan because yung part ng girl na parang pagdating niya doon, galit na galit siya, iyak siya ng iyak, Tapos, parang emotional. Siyempre, di ba, emotional, oo. sobra. Tapos, ito naman si boy, inaamo ng inaamo. Parang, parang, yung po yung Ganon. parang, ang hirap po na, hanap pakialaman sila na ganun. Pero po, ang ginawa namin is, tawag dito, we let the barangay captain talk to them na Opo. talagang ito pangatlong beses nyo nang naririto. Ano ba talagang gusto nyo mangyaring dalawa? Yun ang tanong po. So, Parang, nag-mediation na sila kay Cap. opo, yes po. Yun na po yung namin, last namin. Kasi kami po, sa part namin, ginawa namin is to monitor. Kasi po may mga na rin po instances, syempre nagkakos na ng sa mga kapitbahay, na nagbabatuan sila ng ganito, ng ganyan. Syempre, parang iba na sa kanila pa rin po talaga ng ang desisyon. Yun lang po ipa-share ko lang po. Tama po yan. Yeah, tama po yan, Miss Vanessa. Ginagawa po natin yan kahit naman sa court po, no? Dahil kahit ilang ulit na sila dyan, nasa kanila pa rin kasi talaga yung desisyon. Pero yung maganda dyan, ang gagawin na ninyo dito, yung pag na talaga sila, yung they have to have this kasulatan na eto talaga sinumpaan nyo ito sa harap namin na kayo ay hindi na pwede kung ano man yung ginawa ninyo or that's slight physical injuries. At ito ay kung nangyari pa ulit, ipa-file action na po ito, no? Ipa-file na po namin to sa korte. At yung magiging po dito, complainant ay hindi na po yung couple, kundi yung police na. Ipapablatter na natin sila sa pulis pag tuloy-tuloy pa po yung pangyayari. Para yung bang matakot sila na wag nang gawin ulit sa susunod. Ganyan sa court pag may ganyan kasing nangyayari, sinasabi ko na talaga, anong kahihinantungan nito pag hindi kayo umayos, pag hindi pa ninyo inayos itong problema ninyo. Sabi ko, hindi pwedeng ulit-ulit tayo dito. Ang lagi ko sinasabi sa kanila, eto dapat ngayon lang tayo magkikita ulit at hindi na tayo magkikita ulit dito. Dapat wala na. Hindi ko na dapat kayo nakikita dito sa susunod. Kasi itatanim nila sa sarili nila at isip nila yan na hindi na dapat mangyayari at hindi na dapat mauulit. Or else, ito yung mga consequences. So yung masyado lang kasi limited yung ating role dyan. After kasi nila magbati, wala na. Labas na kasi tayo doon, no? Kasi pag nakalabas na sila sa opisina natin, labas na tayo. Pero ang ginagawa ko dyan, lagi ako nag-extend ng aking responsibility. Nagpa-follow up ako sa kanila. Kamusta, anong nangyayari, and then kahit madaling araw, gabi, nakakausap ko pa rin sa Viber yung mga ganitong mag-asawa. Tahimik lang din kasi yan pag nasa harap natin. Pero pag silang dalawa na lang nasa bahay, doon na nangyayari yung mga hindi ka nais-nais. Kaya, sa part ko lang kasi talaga ay nag-overextend ako doon sa rule ko talaga. Hindi lang ako mediator, hindi lang counselor. Kaya pagdating doon, pag may mga ganong problema na, mini-message ko pa rin sila. Kinakamusta ko pa rin sila. I have this one case na infidelity yung nangyari. Yung, wala pa naman sila sa kaso. Counseling pa lang naman ito. Yung husband is a pastor. And then, of course, yung babae may ministry din. Pareho silang pastor-pastora. Parang ganun na nangyari sa kanila. So, since nagkaroon ng infidelity,
nagkaroon na ng sakitan. So, hindi matanggap ni pastor na siya ay niloko ng kanyang wife, kaya naging violente siya. At hindi makapaniwala si wife na magagawa yun kasi pastor siya. Sabi ko, let's say kahit sabihin pa natin pare, pastor pa yan, tao pa din kasi yan. Na pag nasaktan, hindi nakokontrol yung sarili. So, with that, kasi mayroon tayong id, ego, and super ego. Na pag yan ay natamaan yung kanyang super ego at yung id niya, yung desire, at saka yung ano niya paggawa na kung hindi maganda, na hindi niya na siya uncontrollable na, or yung tinatawag din nating mini evil tsaka mini angel or evil and angel, na pag hindi na tayo nakakapag-isip ng tama because of the stress, because of that na nalaman mo na kala mo okay lang, tapos mayroon palang pangyayari na gano'n at hindi natanggap, mayroon talagang pangyayari na kahit hindi mo inaasahan, maging violente. Kahit sinabi mo nga, pastor nga po yung gano'n. So, na-depress talaga ng sobra at affected lahat. So, ako naman, dahil hindi ko naman sila pwedeng pabayaan, hindi ko naman pwedeng pabayaan, so I still have to, to follow up. Tanungin ko pa rin kung mangyayari. Kasi meron na silang mga, yung suicidal attempt dahil sa pangyayari na yon. So, sabi ko, bumagsak po kasi yung ego ng asawa mo. So, pati yung self-esteem niya, lahat bumagsak po yan. So, ikaw na asawa, ikaw yung gagawa ng paraan, paano mo maibalik yung trust sa'yo ng asawa mo? Kasi nangyari yan, yan yung betrayal, yan yung infidelity, yan yung pinakamahirap talagang ayusin sa counseling. Challenging talaga yan. Tapos may nangyayari ng sakitan, no? Mayroon ng slight physical injuries na nangyari. So, dahil uncontrollable yung situation, hindi niya in-expect na nangyari yun. So, pinakalma lang natin sila through our words, through our prayers, tulungan natin sila makapag-isip ng maayos. And then, mas okay na dapat sila lang yung nakakaalam sa problema nila. Kasi pag nag-spread out yan, lalo pa pag, I'm not telling you na lahat ng sa barangay ganito pero mostly kasi ng mga kaso na napupunta sa barangay, napupunta sa akin, nagiging ang nasasabi nila sa akin na nahihiya na daw sila sa barangay kasi nga yung away nila kumakalat. So, kaya nung napunta sa akin yung mga kaso nila, sabi ko, yung kaso ninyo dito, confidential yan. Lagi ko talaga yung sinasabi sa kanila, anything na pag-uusapan natin dito, you cannot use this against each other at pwede siyang maging at hindi niyo siya pwedeng gawing statement or pwedeng gawin na i-file against each other, no? And for me, yung confidentiality na yun, pinangangalagaan ko talaga yan. Kaya I don't, as much as possible, first names lang yung kinukuha ko. Well, hindi na yung pinaka-family name nila. First names lang. Then, hindi na ako nagte-take down notes sa mga problema. Hindi ko pinapakita. Never talaga ako nagte-take down notes. Ang ginagawa ko lang, kinakausap ko lang sila and then nakikinig lang ako. Then, after that, saka ako nagre-recording. Pero yung re-record ko, yung mga naalala ko lang na pangyayari, paano ko sila pinag-ayos. Para doon pa lang, maano na nila na hindi ka bias or walang mangyayari na maikalat yung kaso nila at mapunta sa iba. Yun lang naman yung confidentiality mostly ng problema ng mga ganyan. Ayaw nila na pag nakalat na kasi, doon na yung lumalabas na yung parang yung defense mechanism nila. Dahil ayaw nila na malaman ng ibang tao. At dahil ayun nga, nag-spread out na, kaya lumalabas yung defense mechanism nila. They do something like regression, sublimation, or anything na minsan ay hindi na nila kontrolado. Next would be, mayroon ba akong nabigay na tips sa'yo, Miss Vanessa? Yes, ma'am, meron po. And I will, actually, ganun po parang yun po yung naging sistema na ibinigay ni Cap para for them. Yun. Mm-mm. Sabi nyo nga po, nag-extend din si Cap. Kaso nga lang, right now, yung babae nasa province na, yung hindi na, Oo. wala na po, Yes. Tsaka syempre talagang limited lang yung ano natin dyan after talaga kasi tapos na yung session, then yun na talaga.
Yung sa ano lang kasi dito sa napupunta sa amin sa mediation, mayroon akong kopya ng detalye nila. Kaya kahit papaano na monitor ko pa rin yung mga pangyayari kung okay pa din sila or hindi. Nasi-save ko sa Viber. Although it's personal na. Pero sa akin kasi that time, ay gusto ko lang talaga makatulong. And then after that, wala na. Pag tapos na talaga yan. Dinidelete ko na yan. Pag hindi pa tapos, for me, I still consider that case na unfinished pa or hindi pa talaga siya tapos. Now, Thank you, ma'am. okay, thank you din, Vanessa. For questions naman, we have to ask them questions. Why? Always why? Bakit? Bakit mo nagawa yun, di ba? Pero pag nasabi na nila yung sagot nila, pag nag-follow up ka, sabihin mo na lang, oh, bakit? Bakit mo ba naisip yun? Bakit mo ba naramdaman? Ito, when I asked yung wife ng pastor, sinabi ko, bakit ka ba? Bakit mo nagawa? Bakit mo nagawa na mga liwa or something na ganun nangyari? Ano ba yung pinanggalingan? So, dahil nga sobrang busy sila sa kanilang pare-parehong ministry, iba-iba na daw yung lugar kung saan sila nagmagawa ng ministry nila. So, may time daw na nasa Bicol itong wife for 3 weeks. And then si husband naman nandito sa Manila. Sabi ko, pinayagan ka ng husband mo na magkaroon ng ministry mo sa Bicol for 3 weeks. At sa 3 weeks na yon, may mga kasama kang lalaki doon sa ministry na yon. At yung isa pang kasama niya doon ay ex-boyfriend niya pala. Bago pa sila nakakilala ni pastor. So dahil pinayagan siya, dahil sa tiwala, ay di niya naman alam na mangyayari yun. And then pagbalik ng Manila, ayun na, nagkalkal na si pastor ng mga conversation. Doon niya na nalaman yung mga totoong nangyari. At hindi pa mismo nalaman directly doon sa wife niya. Nalaman niya pa mismo doon sa lalaki nung tinawagan ito ng pastor. Kaya yan yung pinakamasakit at pinaka-challenging na marriage therapy ko nung 3 weeks ago. At lagi pa rin kami nagme-message ng wife kasi nawala na talaga daw sila nagkaroon na sila ng mga suicidal tendencies. So, lagi ko lang kinakausap kasi sabi niya wala na daw siyang makakausap. Ang pamilya niya daw ay tinataboy na daw siya ng pamilya niya. Sarili niyang pamilya daw, tinaboy na siya. So, kaya wala na daw talaga siyang pwedeng kausapin kahit mga kaibigan niya daw. Kaya ako lang talaga nakakausap niya. So, kahit madaling araw, gabi, sinasagot ko siya kasi naging ano ko na siya, naging responsibility ko na siya because of that counseling session na mayroon kami. So, until now, hindi pa rin tapos yung kaso na yan. Nandyan pa rin yan sa akin. Now, make time for follow-up. Yung sinasabi ko na we have to we have they have to show the couple that we have taken their case seriously. So sa ating mga counselor, as marriage counselor, kami ni Papa Angelo, hindi talaga kami nag-i-stop hangga't hindi natatapos yung problema ng couple. Hindi talaga kami nawawala sa kanila. Hangga't hindi pa okay ang lahat. Pero pag okay na sila, galing dito sa office, then nangyari yon, okay. So, we consider is as close dismiss. Case dismiss. Yan, okay na. Now, report back how you acted on their comments. Titingnan mo din, paano ba ako nag-react sa kanila? Baka naging bias na ako. Or explain your reasons. But pag hindi ka na nag-react, explain mo din kung bakit hindi ka na nag-react. Sinasabi ko sa kanya, okay, hindi na ako nag-react sa sinabi kasi that's too personal na. So, I know that's very confidential, kaya hindi na ako nag-react nung sinabi mo sa akin na there's something nangyari na hindi inaasahan. So, kaya pag ganun, tikom lang yung bibig ko. Kasi baka kung ano pa masabi ko, masaktan pa siya. Kaya much better na magtahimik na lang kaysa mag-comment pa ako. It seems lang, parang nakikinig lang din ako. Then, techniques again is coping with stress. Anong oras na? Okay. Overtime naman. Coping with stress, encourage empathy and full disclosure between. So, titingnan din natin yung sitwasyon nila. O,
ilalagay din natin yung sarili natin on their own shoes para ma-feel natin yung kanilang sitwasyon. At kung tayo pa yun sa sitwasyon nila, anong gagawin natin, di ba? Gagawin din ba natin yung ginawa nila sa ganong sitwasyon? So, kailangan din natin ilagay yung sarili natin para maintindihan natin sila. O, partners when they feel pressure during any situation. So, kailangan na yung coping with stress, no? Doon pa lang sa assessment na yon. So, let them feel na nandito tayo para tumulong, hindi para maging judgmental to them. Then, techniques again of managing feelings. Pag may nakikita kang ganyan na parang umiiyak na, nandyan ka lang para make sure na safe pa rin yung environment, and then bigyan mo ng tissue. O at least, diba, ipakita mo na I'm just here, no? I'm just listening. I am your friend, no? Andito ako para pakinggan ka. Then, after that, arrange quiet times. Nakakatulong yung bigyan mo sila ng tahimik muna na mga moment. Sa mga time na wala ka munang masabi, tahimik lang. Para at least sa mga time na yon nakakapag-isip sila, na-realize nila yung kahit sarili nilang pagkakamali. Now, next would be changing behavior. Mahirap ito yung mga challenging din pag tayo ay may mga ganitong problema. Yung paano ba ayusin, 'di ba? Addiction na yung nangyari. So pag willing naman kasi yung the other partner na para baguhin yung sarili niya, magtatanong naman yan, ano pa ba yung pwede kong gawin? So better to ask ng partner, okay, tanungin mo yung partner mo ngayon, anong yung pwede mong gawin para makabawi ka, para maayos mo yung ugali mo, or kung gusto mo mag-adjust, then you can adjust. Pero hindi natin pinipilit ng let them realize it on their own. Let them, na sila mismo yung maging teacher at maging guide na sarili nila na ay mali pala ako doon. Dapat itatama ko na to. So, encourage them to practice and build the shared goals. Ito kasing goal ninyo. Your goal is to have a full foundation, strong foundation. Kayo itong magpamilya. Kayo ito. So, kung isa lang dyan ay hindi na nag-participate, ano mangyayari sa inyo? Mapipila yung foundation ninyo. So, always, laging nyo talagang ipaalala sa kanila kung anong goal nila ba talaga. Your goal is to have a happy, strong foundation ng family. So, ito yung dapat yung gawin. Diba? Ito yung mga, you practice and share your goals together, and isa lang dapat yung daan ninyo. Katulad ng sinabi ni Papa Angelo na dapat just have one spirit. No? One spirit lang. And one goal. Now, for solving the problem, ito ay medyo challenging din sa ating mga counselors yung to solve their problem. Kasi tayo to facilitate and to help them, to guide them. Pero sila pa rin dapat yung magte-take actions. Kasi kung kahit anong tulong mo, kahit anong sinasabi mong tip, guidance, tapos hindi naman nila ginagawa, kasi sila dapat yung gagawa nun. So with this, tutulungan lang natin sila na, sige, gawin mo itong mabuti. Para naman yan sa inyong dalawa. Para makakabuti sa inyo yan. So step by step lang. Huwag natin silang i-pressure na, sige, gawin mo na to agad. One step at a time. So, promote them the ability for its partner na to cope and be responsible para maging maayos yung pag-solve ng kanilang problem. And then, discourage criticism and judgment during the interaction. Promote acceptance. Pag medyo tumahimik na yan, maya-maya, magsasabi na yan. May mga realizations na yan. Pero kung ikaw as counselor, dakdak ka na nagsalita ka ng salita, hindi mo sila binibigyan ng time ng katahimikan at hindi mo siya mapagbibigyan ng hindi mo makukuha yung ganito na makaaabot ka ng number 5 na ma-promote mo na yung acceptance sa kanila. So with this one, once they have accepted it, okay, nangyari pala to. Now I know it's my fault. May fault din pala ako. May fault din yung partner ko, pero meron din pala ako pagkakamali. Yon. So, coach the couple in the use, in understanding the issues and the use of the empathy. Yon. Pag may sinasabi lagi si wife, lagi ko sinasabi, okay, pag ikaw kaya sa sitwasyon ni husband, ganito nangyari. Hindi mo na pala siya pinagsisilbihan ng kanyang pagkain, hindi mo na pala
Yun kasing nangyari yung recent ko lang na counseling. 10 p.m. na umuwi si husband galing sa kanyang ministry, and then si wife naman 10 o'clock magsisimula yung kanyang call center. Kasi nagtatrabaho kasi siya sa call center ng 10 p.m. to 1 o'clock in the afternoon. Sabi ko, sana nagbigay ka ng adjustment dyan. Kung umuwi pala siya ng 10, and then ikaw 10, magsisimula ka lang ng trabaho, anong meron kayo? Para lang kayong nagbo-board. Parang ano lang kayo, boarders sa sarili niyong bahay. So, dapat isa sa inyo yung mag-adjust. So, kung 1 o'clock pa matatapos yung ano mo, yung work, tapos ito si pastor, saka pa lang siya pupunta sa ministry niya, there's something wrong na pala. Sa scheduling nyo pa lang, may mali na. Walang adjustment na nangyayari. So, pwede niya naman i-adjust yung kanyang ministry ng 8 o'clock to 5 para mayroon pa siyang 5 to 10, makausap ka. Or ikaw mismo, mag-a-adjust ka din. Yan lang ba yung pwede nyong, yan lang ba yung source of income nyo ngayon? Yan lang ba yung pwede mo talagang pagkakitaan na maisaalang-alang yung relationship ninyo? Yon. So, yung question na yon, nung nabuo yung question na yon, yung question ko sa kanil, dun napaisip, oo nga, no? Mag-asawa nga tayo, pero hindi naman tayo nagsasama. Hindi naman, parang borders lang pala tayo sa bahay. Kasi, ganun yung kanilang lifestyle. Yun yung sinasabi natin kanina sa first part ng session natin, yung hope, highlight yung kanilang lifestyle. Okay? Now, what are the signs that the couple need marriage counseling na? Eto, pag yung isa nagjo-joke-joke, fantasizing about leaving, alis na ako dito. Wala naman na tayong saysa yung ano natin, yun. Ibig sabihin, may hugot na yan. That's a sign. That's a warning sign. Kasi kahit sabihin mo joke, it's half meant. Half meant yan. Mayroon talaga yan. Hugot-hugot talaga yan. Okay? Pag sa relationship ninyo, mas maraming bad kaysa sa good. Parang araw-araw na lang lagi kayo nag-aaway, lahat na lang pinag-aawayan ninyo, it's more bad than good yon. Ibig sabihin, kailangan nyo talaga mag-seek ng marriage counseling. Then, the other partner or the other half is not sharing of thoughts, no emotions. Basta pag nandyan na kayo sa bahay, wala na. Parang napaka-civil lang. Hindi sinishare kung ano nangyari sa kanya buong araw. And then siya naman, yan, share yung emotions niya. Oh, there's something wrong. Now, number 4 naman is one of you gets defensive. Yung isa parang lagi na pag every time na mayroon kang sasabihin, ba't ka pa balang sumagot? Ayun, meron na palang hugot at meron na palang mga hidden na hindi lang inyo na-address, hindi lang kasi na pag-uusapan. So, when you're already feel alone, parang all by myself na lang ako, parang lagi na lang ako mag-isa. Yun, it's a sign also. Number 6, you have difference intimacy or sex. Magkaiba na. Parang hindi na kayo magkatugma, no? Ikaw may gana, tapos siya wala. Tapos hanggang sa, wala na. Then, lack of respect and showing of love and lack of respect, lack of love and care. Addiction. Pag si husband, addicted na sa ML, no, nag-games, nanonood ng porn, or there's something wrong. Meron kang hindi na ibibigay or hindi na nagagawa sa kanya. Bakit siya naging addicted to that? Ibig sabihin, mas nabibigyan siya ng kaligayahan niya with games, no, sa paglalaro or panonood. Ibig sabihin, wala na pala kayong sex life. Kaya siya nanonood na lang. So, pag ganon, baka psychiatrist na kailangan din ninyo dito. Diba? Doc, ano po ba yung ano natin, pag addiction na yung problema? Ayun. Sige, Doc. So, pass muna. Okay. Then, constant fighting. Yun. Umaga, hapon, gabi, away doon, away dito. Yun. And then, number 10 is, ito na talaga yun, yung physical abuse. Kung mayroon ng pangyayari na hindi na talaga inaasahan. So, eto, report na kung mas kailangan na i-report na to sa VAUSI desk, then do it.
Ito yung mga i-advise natin sa mga couple natin pag may mga warning signs na. Kasi sila, akala nila okay lang. Akala nila, okay lang to, gano'n naman talaga, normal lang yun. So, pag hindi pa nila talaga ito agad na-recognize na ito ay isa sa mga, ito yung mga signs na pala, and warning signs na, then, sino yung magsasabi sa kanila? Doon. Now, troubles doesn't mean marriage is over. Ibig sabihin naman, pag may mga ganitong pangyayari naman, that is what we call the crisis or challenges sa relationship natin. Hindi naman talaga may iwasan challenges na yan. We have always that kind of trials, challenges. But troubles resemble storms. It could be terrifying and risky. Be that as it may, to overcome a tempest and you need to keep on moving. Now, a problem can be a fresh start and it's out of agony. And then it is also an extraordinary individuals and relationships are renewed, no? May mga time na sinusubukan lang pala tayo talaga ng mga pangyayari, yung sinusubukan lang pala yung ating relationship challenge and trials. So, don't be a quitter. Pag mayroon pa naman kayang gawin, at kaya pa naman gawin na, gawan. Let's make dapat ng effort, full effort. 'Di ba, Dok? Yan. Ayan. And, yan. Yung mga dealing of differences ko. Ito nabanggit ko na to kanina. So, mga nasabi ko na to kanina sa ano natin. Na ilagay ko lang ulit dito, no? Mga why men and women and husband and wife argue about. Ito yung mga, ito yun. So, naituturo din natin ito sa counseling, no? Yung mga reasons. Then, this time, when both husband and wife learn to approve and validate, they don't have to argue. They can discuss and negotiate differences. 'Di ba? Tama naman eh. You can create or have compromise agreement, no? Pag-uusapan, i-negotiate ninyo kung ano man yung kailangan ninyong pag-usapan pa. Now, focus on the issue at hand. Avoid bringing up the past. Seek out compromise and find a good time to talk. Listen without interrupting. Admit when you are wrong. Na, Doc? Consider your partner's perspective. Practice empathy. Yon, nabanggit ko din to kanina sa iba pang slides. And then, ito yung mga needs. Ito, yung tatlo lang tong nilagay ko dito muna. Sa husband, masyadong malaki lang yung ano ko. But it's husband, it's in marital intimacy or sex po yan. Napalakihan lang masyado yung aking font dito. Authority or respect for A. And N is never-ending support. Tandaan natin yung M, marital intimacy or sex. And A, authority or respect. N, never-ending support. Man. Yun. Di ba, Doc? Yun. And then, ito pa yung mga support. They always feel like a superhero. Let them be. Let them be our superhero. A is always approval rather than disagreements because they don't want disagreements. So R for reflection because they need this uninterrupted moment wherein they decompose, they decongest stresses of life. And then A is appreciation. If wife, we always appreciate things, then ganun din sa kanila. And then, for us, it's words of affirmation, but for them, it's more of the appreciation of even for the little things that they do for us. Dapat na-appreciate natin kahit napakaliit na bagay. Nakakapagpataas po ng self-esteem nila yan. Then, help them to be productive by motivating them instead of criticizing, di ba? Be motivate. Let's motivate them. Then, so M, for the men pala, it's sarap. Di ba, Doc? Yan. Para madaling tandaan, no? Sa mga couple natin, mas maganda pag binigyan natin sila ng ganitong mnemonics. Man, and then, sarap. Okay.
Excited na si Doc. Ano kaya sa babae, no? Ma'am, request naman na you can please send us the mnemonic sa email po namin. Sige po. Itong buong slides. Ano Okay ko po, to. ma'am. Napalaki lang masyado yung font ko, no? But yes, I will be sending this then. Then, for the wife naman, ito yung ginawa nating mnemonics dyan. W for willful. Willful kasi dapat may talagang effort kang ginagawa. Willful or intentional affection. Hindi yung basta nasagi ka lang. Ay, natouch ka lang. Hindi yun. Dapat may effort talaga. O for openness or transparency. Kasi we are detail-oriented. And then, as much as we want, kailangan open lagi. Open, pati yung bank account nila dapat open. Di ba, Doc? Open yung kanilang, yung statement, yung bank accounts. Dapat open yan. May access tayo dapat. Then M for messages of affirmation. Messages of affirmation, as in parang, I love you, I miss you, you're so beautiful. Ganun dapat yun lagi, araw-araw yun. And then A for assurance of protection. Kasi kaya nga tayo nag-asawa, di ba? Mostly na mga tinatanong ko sa nag-aasawa, bakit kayo nag-asawa? Gusto ko kasi yung protection ko ba? Yung assurance. So, talaga. Yon. Kasi we want to be protected. Parang pag may asawa ka kasi para lagi mo, wow, I feel secured. Yun. And then N is for never-ending care. Tinatandaan nyo yung sa men kanina, yung N nila is never-ending support. Kasi tayo, as wife, we should be their supporter. We should be the one submissive to them. Tayo yung katulong nila sa mga dapat nilang gagawin, or we manage the business or kung ano man yun. We help them manage. Kaya tayo support. Then for us naman, hindi dapat nakakalimutan ng mga husband natin yung never ending care. 'Di ba, Dok? Kung sinusuportahan natin sila, dapat may care. Hindi puro tayo lang lagi yung may support. Dapat yan talaga, balance. Okay. For the woman naman, actually, SEQS. Ginawa kong sex yan. Kung maalala mo, Dok, di ba yung sex, it's a need, no? It's marital intimacy, need ng mga lalaki. Pero alam mo sa ating mga babae, it is our wants, Dok. Kasi di ba, we're more of wants. Bakit natin wants? Kasi, we can have, alam mo to, Dok, di ba? We can have at least 20 orgasms. Di ba, Dok? Sila, 4 lang. Tapos meron tayong tatlong, meron tayong G-zones, no? Sila, isa lang. Kaya sabi ko dito, it is more of the wants for us, and for them, it's more of the need. Kasi they produces sperm every day, di ba? Pero tayo mga babae kasi, yung pleasure nasa atin. Diba, Doc? Kaya yun ay want natin. Kaya nilagay ko dyan, SEQS for sex. Number S is support, empathy, quality time, and then yung S dyan, medyo nagtaas-laas lang kasi yan, Doc. Pero ayusin ko ulit yan. Sa ibang slides ko, hindi naman siya ganyan. Yung S dyan is, hulaan nyo. Sino makahula? Hindi siya literal as sex, ha? Sinasabi ko na as clue. Ano kayang S, Doc? Voice communication with the use of mobile phones Ano is yan? prohibited while cabin doors are Spiritual. closed. Pero may tama ka din dun, Doc, ha? Na hindi ko nailagay dyan. S, nailagay ko dyan, pero idadagdag ko yung spiritual, yung maganda po yun. Yung S na nailagay ko dyan talaga ay sleep. Sleep. Kasi, when we age, diba, 50, when we age 40, basta sa menopausal stage natin, bumabagsak yung ating bone density. The more that we need more sleep, the more that we need to regain, no, yung calcium natin, yung ating mga hormones na nakakatulong sa atin. At least, we can have at least 7 to 8 hours of sleep a day. At saka dahil bumabagsak lagi yung ating iron supplement,
because of the blood flow na meron tayo every month that we have our monthly period, mabagsak din yung ating iron at saka hemoglobin. The reason why na mas maraming rest yung kailangan natin. Unlike with the men, no, na malalakas yung bone nila because of their bone density, tayo, the more that we need more sleep than men. Okay? Pero maganda yan, Doc. Yung sinabi niyo sa akin na S for spirituality. Nice. Okay? So, ito yung mga 5 languages from Gary Chapman na for me, it's a design lang ito sa mga babae. Kasi sa atin dyan, kompleto yan ng 5 languages na yan. Physical touch, acts of service, giving of gift, quality time, and words of affirmation. Pero pag tinanong natin yung mga kalalakihan dyan, yung mga husbands natin, yung sasagot talaga nila dyan, na love language nila ay, sinasagot nila ay acts of service. Acts of service. And the quality time. Kasi sila itong gumagawa sa atin ng physical touch, sila yung gumagawa sa ating words of affirmation, at sila madalas yung nagbibigay ng regalo kaysa sa mga babae. Yon. So, let's move on. At ito ay nabanggit na rin na ni Papa Angelo sa mga slides niya. So, I'll make, ito, maganda to. Ayan. Pero bago yan, ang nakalagay dito yan, kingdom of God's design of the family is for the husband to respect, and then for the husband, respect pala, yeah? And then for the wives, we need more love. So husband, love your wives, and wives, respect your husband. And this one, the finale. Diba? Women empowerment. So thank you so much. Thank you. Thank you, Doc. Thank you, Kagawad. And thank you, Vanessa. And agree ba kayo dito? Yes, definitely po. Kagawad. Agree? Agree po. Yun. At ito yung pinaka-finale natin. Happy life, happy marriage, happy family is a decision. Yan. It is a decision and it is your priority. Ayan. So, thank you so much. Thank you. Ayan. So, off ko na tong sharing ko. Para hindi ko siya ma-off. Ayan. Thank you Pero, po, ma'am. ayan. So, thank you so much. I hope so na marami. For our sa next po natin, next session, sige, mag-email na lang po kami sa inyo na I want you to make strategies. Yung mga nabanggit ko po dito na if mayroon kayong mga kinounseling or mayroon man kayo na pagdaanan before ng mga counseling, ano yung mga techniques na mga nabanggit ko dito na i-apply nyo na at i-apply nyo pa sa susunod. Yan, yung mga takeaways nyo sa session ko na to. So we'll just send my slides and then yung homework na yon. Nawala si Doc eh. Baka bumiyahe na. Ayan, so thank you so much. Thank you so much, ma'am. Okay, Have a nice ayun. day po. Buti natapos na rin si Doc. Need to off internet, airplane mode. Sa airplane mode. Ayan. Paulit-ulit na lang, papatawarin babae, tapos babalik-balik siya, magrereklamo, sinasaktan. Tapos, ayan, maganda. Sige, send niyo po ito sa ano ninyo, dun sa reaction. Ayan, thank you. Mami, sabi naman, kalbo daw ako. Hindi. Ma'am, bye po. Ayan, bye. Ayan, hindi ko nakita. Hindi ako napag-screenshot. Ayan, thank you. Mami. Bye. Mami, nagawa kami ng